mic off muna. Tapos yung ating video, para mayroon kaming kaharap, please switch it on. So let us start with an opening prayer. Let us close our eyes and feel the presence of the Almighty God. Aming Ama, Diyos na may lalang ng langit at lupa, Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ikaw ang Diyos na nagsugo, Panginoon, ng iyong bugtong na anak upang kami ay iligtas na siyang nabayubay sa krus at namatay. Lord God, thank you for that and cleanse us with the blood of Christ from head to foot and prepare our hearts tonight, O God, to be receptive, Panginoon, sa mga bagong knowledge na aming maririnig. At higit sa lahat, Panginoon, maging malambot ang aming puso, Panginoon, at hindi maging mayabang sa iyong harapan at lalo na sa bawat isa. At let us continue to encourage one another. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Magandang gabi sa ating lahat. Ako po ang inyong TL and host for tonight, TL Elmer Balyeras. And I will hand over now the cyber space to TL Arlene for icebreaker. Palakpak naman. O nga Good pala, evening, naka, everyone. So, yon. So, kamusta kayo? Hindi ba umuulan sa inyo dyan or umuulan? Maulan ba? So, hope Lakas hindi na mawala. lakas ulan dito. Sana pag-pray natin na hindi mawala yung connection natin kasi at nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin. So, yon. So, pwede bang palapag kung ano yung favorite emoji nyo sa ngayon? Kung ano yung nafe-feel nyo pala ngayon through emoji? Can you type? Kasi connected kasi din yung icebreaker natin. Diba? May pag ganun ako. Yun, wow! Pagkain. Si Joy. Oh, happy face. Wow, sorry. So, let's start our icebreaker. Share screen. So, nakikita ba? So, alam ko naman na familiar naman mostly sa atin ng mga movie. So, kung sino may hilig sa Disney dyan, okay, anong movie. So, since ako, yon. So, kung sino yung first na may price daw. May price. Yung price nito is sasabihin na lang namin, siguro audit ng profile sa sunod. So, first yon, mag-start tayo. Ano kaya to? Pwedeng i-type sa sa chat box kung ano to. Ano to? Naguguluhin. No, ayun. May Lion King. At ang gagaling nito? The Lion King. Next naman is ano to? Aladdin, si Yuri. On si Aladdin. Next naman is ano to? The Little Mermaid. Ang bilis naman ni Joanne. Sino may si Yuri ulit. Si Yuri. Tama ba? Ang galing. Halatang nanonood din, no? Next naman. Ano naman to? Finding Memo, Joy. The Little... Hindi. Frozen. May sumagot na Snow White, Joy. Si Olaf. Ayun, wait lang. Yung Frozen. Tama. Yun, si Frozen. Next naman, ano naman to? Disney to. Disney movie. Yun, si Yuri ulit. Mahilig, nung bata siguro to mahilig to manood ng Disney movie. Ayun, tama. Tumbo. Ito naman. Ano to? Cars. Ang galing nga.
Yon, cars. Sabihin mo na. Nakikita Si ko Yuri ulit. pare-pareho lang. Yuri ulit. Ano naman to? Cinderella, yon. Wait, ayun, gagaling ni Joanne. O, yon, Cinderella. Next naman na to. Ano to? Ano kaya to? Jurassic Park ba? Yon, Toy Story. Si Abigail. Yon. Yon, Toy Story. Yun nga. Si Abigail yung nakakuha ng ano, ng tama. Next naman. Eto, ano to? Frog Prince. Frog Prince nga ba? The Princess and the Frog. Tawa na The Princess and the Frog. Ulang nakakuha. Next. Eto. Sing magaling dyan. Tinkerbell? Yun, si Peter. Si Yuri pa ulit mananalo? Wait lang. Yon, si Peter Pan. Ang galing ni Yuri. Alam na alam lahat ng movies. Eto naman. Ano? Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Tama. Ay! Eto. Ano naman to? Ano kaya to? Yogi Bear? Eh? Ano na ba? Sirit? Sirit and Police? Sirit. The Sirit. police box. Zootopia. Azotopia. So to. Ito naman. Ano to? Dog. 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 Hindi nga, sirit na. Oh, The Lady and the Tramp. Thank you. Uy, Ito. Kung Fu Panda. Yon. Joy ah. Ito. Madali lang to. Snow White. Yon. Si T.L. Elmer, Snow White. Ay, patay mo. Okay. Seven Dwarfs. Ito naman. Spider-Man. Yon. Spider-Man. Spider-Man. Ito. Titanic. Yes, Titanic yan. Yon. Ito. Lord of the Rings. Oh. Uy, galing. The Lord of the Rings. Ito, last na ata to. Ito. Harry Potter. Harry Potter. Ayun, Ay, Harry Potter. Tama. Yun na. Tapos na. Wow. Yun. Pampaano lang, pampalight ng mood natin. So, yun. So, we're thankful na nandito kayo ngayon. So, keeping the momentum. So, ibabalik ko na yung floor kay TL Elmer para introduce sa atin yung speaker natin na sobrang ganda. Tsaka, madami kayong matutunan ngayong gabi. So, yun. Okay. Okay. Share na lang natin full screen. Okay. Before that, yung house rules muna natin. Basa naman kahit hindi na i-zoom. Ay, Okay. Respect. Ito yung house rules natin. Ready to engage? Ibig sabihin yung camera natin naka-turn on or switch on, then mic muted when listening. Expertise shared. Lahat kaming TLs, we should simplify jargon. So, student naman, must ask boldly with respect.
follow empty cup principles. Kahit marami tayong business, marami tayong experience, we need to follow this principle. Stay focused, close unrelated tabs, silence devices. Then progress focus, bring value, stick to the time limits during sharing sa breakout rooms. 2 minutes lang per sharing per participants. Except of course kung naubos na lahat. Then encourage growth, we support each other, no judgment. Then confidentiality first, share the knowledge gained from this AC but do not share sensitive information. Remember na merong mga non-disclosure agreement na napirmahan ng mga kahit sino na meron ng mga clients. Then timekeeper, discipline, we will start and end on time. Ayan. Ang ating speaker for tonight is none other than TL Crisel or Maria Crisel Francisco. Paki-screenshot nyo na ito dahil i-stock nyo na ito sa kanyang LinkedIn. Ito ang kanyang headline, no? Experience e-commerce bookkeeper, Amazon, Shopify, eBay, QuickBooks, and Zero Pro Advisor, Zero Payroll Certified. So inubos na lahat ni TL, Tapos ito naman ang kanyang value offer statement. Offering reliable and efficient bookkeeping services designed specifically for e-commerce businesses. From tracking sales and expenses to managing inventory and reconciling accounts, I've got you covered. So, palakpakan natin ng malakas si TL Crisel. Hindi ko marinig, nakamute kayo eh. So, yung discussion question for tonight, screenshot nyo na rin. Nasa baba, nandito, if you were to choose between QuickBooks Online or Zero as your main tool for future clients, which one would you pick and why? So may why again, so parang pang Miss Universe yung tanong mo, TL Crisela. What do you think will be your biggest challenge in learning or using accounting software in your freelancing journey? How do you plan to overcome it? So screenshot this, tapos ibabalik ko na yung floor kay TL Crisel. Masigabong palakpakan naman dyan. Okay. Unmute, nakamute Hello eh. everyone! Naririnig po ako. Wait lang po Ayun. Wait lang po. Ayun. TLI, i-share ko lang yung screen ko. Wait lang po. Ayun. Ayun. Nakikita na po? Wait lang po tatakpan yata. Yes, Opo. documents. Kasi Yan. Ayan. Ayan, okay na. Yan, okay na. Wait lang po, alipat ko lang to. Ayun. So, hello again everyone. So, thank you for being here tonight. So, again, I'm TL Crisel and tonight I'm excited to guide you in learning the two of the most in-demand accounting software, which is the QuickBooks Online and Zero Accounting software. So, since we already have a guides for these two accounting software sa ating student portal, bali, papasadahan lang natin siya tonight to refresh our knowledge sa ating dalawang software. So, as bookkeeper and accounting student, it is very important na matutunan natin or ma-master natin yung paggamit ng mga tools, lalo na yung accounting software. So, di ko na patatagalin. Let's begin. Yan, next slide. So, goal for today. So, goal for today, introduce what QBO and Zero are, show their differences, features, pricing, and usability, help you decide which one suits your future clients or work, and give a short walkthrough of both interfaces. So, yan. Next, so what is accounting software? So accounting software helps businesses manage financial transactions such as income, expenses, invoicing, reporting, and reconciliations. And it automates repetitive tasks and ensures accuracy in financial records. So importance for bookkeepers, essential for modern bookkeeping, used by most online business owners, especially in e-commerce, must have skill for freelance and remote work. So, yung accounting software, katulong natin siya as a bookkeepers and it help us record, track, and manage financial transaction like yung income, expenses, invoices, and reports.
Then instead na manual, mas napapabilis at accurate na yung work natin dahil sa cloud-based software like the QBO and the Xero. Kaya it is important lalo na sa online businesses. So, okay. Ala. So, QuickBooks Online overview. So, let's start with QuickBooks Online or the QBO. Isa siya sa pinaka-popular na cloud-based accounting software and used mostly by small to medium businesses, especially sa US-based clients or businesses. So, what is QuickBooks Online? A cloud-based accounting software by Intuit, popular in the US and used by small to medium-sized businesses, freelancers, and accountants. Offers tiered plans depending on your business size and needs. Key features, create and send professional invoices, track income and expenses, connect and reconcile bank accounts, generate reports like the profit and loss and balance sheet, payroll services available in selected countries, sales tax tracking, integration with apps like PayPal, Shopify, Stripe, and Square. So, halimbawa may client ka sa Shopify store owner, pero then gusto niya matrack yung sales, expenses, and profit monthly. Sa QBO, you can automate that using integrations and the reports. So, pros or yung kinaganda ng QBO, simple and user-friendly design, excellent for reconciling bank accounts, trusted brand and widely used in the US, strong customer support and training resources. So user-friendly din siya, then perfect siya lalo na sa mga US-based clients. Then marami siyang training at support like the QuickBooks Pro Advisor, training and more. So ang cons naman niya is higher cost compared to Xero. Some features only available in higher tier plans, limited number of users depending on your plan. So medyo mas mahal siya kumpara sa Xero. Then limited din yung users niya per plan. Yun. Real world use, perfect for clients based in US or those already using QuickBooks. Recommended if you are targeting local service-based businesses or e-commerce shop in the US. So, ang bilis ba? so now let's go to a Xero overview naman tayo. Yan. So, what is Xero? A cloud-based accounting software developed in New Zealand and used worldwide, gaining popularity among freelancers, accountants, and small business owners. So, ang key features niya naman, halos ganun din, send invoices and quotes, track inventory and bills, bank reconciliation, manage purchase orders and bills, real-time collaboration with business owners and team members, 1,000 plus apps integrations, including e-commerce and POS tools. Then multi-currency and tax compliant, which is the VAT and GST. Then example, you have a client from Australia na consultant. You can use Xero para gumawa ng invoices, monitor yung client's payments, and reconcile bank transactions easily. Saka ang Xero is mas friendly user siya unlike sa QBO. Sa QBO kasi masyadong ma-detailed si QBO. Pero pareho lang naman silang maganda. So, ang pros naman or kinaganda naman ng Xero, sleek, modern, and easy to navigate dashboard, unlimited users in all plans, strong for international clients and global freelancers, and great collaboration features for team. So ano siya, it is minimalist din yung design niya, then great siya for project tracking, saka sa multi-currency. Yan. Ang cons naman, learning curve for beginners, report customization is limited compared to QBO. Then some features are hidden in deeper menus.
So real world use, ideal if you are working with international clients, online sellers, or startups, and best for those offering services outside the US or working with VAT or GST businesses. Ayan. So comparison naman between QBO versus the Zero. So nandito yung feature, the QuickBooks Online and the Zero. So feature for best for, best siya sa QuickBooks ang best sa US-based clients. Then the Zero naman is global, international clients. Then for user interface, ang QuickBooks, user-friendly, familiar style. Then ang Zero naman is clean and modern design. When it comes to pricing naman, ang QuickBooks is higher and with limit on users. Then ang Zero is more affordable for startups. For user access, limited users naman si QBO based on plan. Ang Zero naman is unlimited user siya. Then in reporting naman, ang QuickBooks mas detailed siya and strong and customizable siya. Ang Zero is basic, then less customizable. When it comes to bank reconciliation naman, halos same sila na excellent, both QBO and Zero. Sa app integrations naman, ang QuickBooks Online ay may 650 plus for app integrations and the Zero naman is 1,000 plus for app integrations. For inventory management, ang QuickBooks ay kailangan mo siguro mag-advance plan ka, doon lang siya available kung magtatrack ka ng inventory. Then sa Zero naman, included siya sa standard plans. Then multi-currency, sa QBO, ganun din siya, nasa higher tier plans only siya, wala siya sa basic. So sa Zero naman, same din, included in higher plans. So ano nga ba yung mas okay? So depende yan sa client nyo. Kung US-based yung client nyo, go for QBO. Kung international at multi-currency naman, mas bagay si Zero. Yan. So we have a short software lang, navigation walkthrough on our quick demo. So, since iniingatan natin yung data privacy ni client, so hindi ko na i-open yung QuickBooks account ko. So I do only the screenshots on how to navigate it and blurred out my client's informations. So ito for QuickBooks Online demo. So bale, 4 lang yung papasadahan natin sa walkthrough kasi you can explore it later naman using QBO trial and QBO test drive. Saka na kompleto siya sa ano natin sa student portal. Pwede niyo siyang balikan in case na makalimutan niyo kung paano mag-create ng invoices, ganun. So dito ang i-navigate lang natin yung sa dashboard, yung sa banking transactions, creating an invoice, saka sa yung running reports. Ayan. Yan. For dashboard overview, after logging in, we can go to dashboards. Then, i-click natin yung home page. Yan, yun sa QBO. Then, so what to highlight? So, makikita natin siya sa dashboard overview. We can see the business performance, insights, yung bank account balances, cash flow, trends, total expenses, and total invoices. Yan. Next naman is yung bank module or yung bank feeds. We can click the transactions, then go to bank transactions. So what to show on bank feeds? So we can link a bank account by clicking link account, and we can add rule for automation. Sample, meron tayong transaction na common siya or lagi siyang nagagamit ng client. Halimbawa is GrabMart. When you set it up sa rules, they will always categorize as meals. Pero pwede mo naman siya iset na hindi siya mag-automatic na categorize kasi minsan kasi 'di ba due to error, minsan nakakategorize siya agad. Mas maganda na double check pa rin natin siya. So, then if connected ang bank feeds, we will see the word updated dito sa gilid as of the date. Yan. Then, dito naman sa baba, we can see the
accounts for review, then already categorized, and the excluded. For categorizing accounts naman, we can put the payee and account type. Halimbawa yung sales. Also, we have a previous invoices. Kung meron tayong previous invoices na need na i-match sa deposits, we can click this match, then find the transactions, then i-match natin siya dito sa deposits para ma-avoid natin yung mga duplicates transactions. Yun yung mga common mistakes na nangyayari sa books ni client. Nagdo-duplicate siya kasi minsan 'di ba nagke-create ng invoices, then pag magka-categorize naman ng transactions sa bank feeds, nakaka-categorize ulit siya as sales, so nadodoble siya. Kaya maganda na hanapin muna natin, lalo na pag sales, i-match muna natin siya kasi baka may na-create si client na invoices para dun sa sales na yon. So yung third naman, yan. Third is creating an invoice. So how to access? So you can click the plus new and go to invoice. Then automatic mapupunta ka na sa for new invoices. So i-walk through natin siya. Nakikita po ba? Ayan. So pag sa invoices, 'di ba ang common, 'di ba lalagay natin yung customer, select customer, then add the invoice date, then kung kailan yung due date, then we can add the product, or service name, then lalagay natin yung price, and then we apply tax if needed. Then you can add memo or custom message pag kailangan dito here sa baba. Then we can click save and close or review and send. Yan sa invoice. Same lang siya sa bills, halos ganyan din yung process niya. Then fourth, ito na yung last, yung running a report. So how to access, dito din sa gilid, we can click the reports. Then search, go to standard reports or custom reports. So go to standard reports. Then we can search or select the report type na kailangan natin. Example is yung balance sheet, ayan, yung profit and loss statement. Saka pwede natin siyang i-filter yung date, then i-export natin siya into Excel or PDF file. And next. Ay, ito na, ay tama. And sa ano naman tayo? Sa zero demo. Halos ganun din yung ano ko. Pero since wala kasi akong client na zero yung gamit niya, puro QBO, bali pupunta tayo sa mabilis lang sa zero demo company. And wait lang. Ayun. Ganon din yung ano natin. Ito, nakikita na po yung zero. Bali, pwede nyo rin siya i-explore kasi free lang naman siya. Ayan. Then, pwede rin kayo mag-create ng free trial pag magpa-practice kayo, or pwede pag mag-create kayo ng portfolio using that software. Then, ito naman sa zero naman natin, sa dashboard overview naman, bali pagka-login mo pa lang, automatic nasa dashboard ka na. Yan. We can simply go to dashboard tab and we can see here the bank balances, invoices owed to you, bills you need to pay, and account watch list. Yan yung yan yung makikita natin sa, kumbaga yung summarize ng business. Yan. Then sa invoicing naman, we can go to business tab, then click invoices. Yan. Then we can create a new invoices by clicking new invoice. Yan. Yan. We can select the, parang same lang din kay QBO. Halimbawa, we can select the customers. Lagyan natin issue date. Halimbawa, due date niya next week. Yan. Tapos, add natin yung items or product, pwede ring services.
Yan, tapos yung amount. Dito naman sa tax rate, depende siya. Pag wala naman siyang tax, GST free income or bus excluded. Yan. Then add quantity, the price. Ayan. Yan. Then you can save and close. Saan na yun? Ayun. Then pwede mo naman siyang save and close na pag sure na. Pwede naman pag marami kayong invoices na i-enter, save and another, create ulit ng invoice para mas mabilis. Then pwede rin naman submit for approval kung need pa siya i-approve yung invoice para kasi pag submit for approval siya, ayan, nandito siya sa awaiting approval pa lang. Ito, yung ginawa natin. Then pag pwede rin natin siya, pag na-approve na siya, we can click approve. Then, mapupunta na siya dito sa awaiting payment. Ayan. Nasaan na siya? Ito na siya. Ayan. Then, for bank reconciliation naman, go to accounting tab. Then, click bank accounts. Then, ito yung bank account. Select bank account. Then, click natin yung reconcile, 28 items. Pag ganito kasi, reconcile na siya. Reconcile 28 items. Then dito naman, ayan, you can categorize it by matching, create. Ito yung match, same sa QBO. Pag may pag may na-create na siya na invoices, like this one, sales ba to? Tama. Pero i-confirm mo muna kung talagang para dun siya. Then, pwede mo siyang i-match. Ito, pwede naman natin to galawin kasi trial siya. Magre-refresh naman siya later. Then, pag ano naman, wala siyang invoices, we can create dito. Lalagay natin dito kung who, yung payee, kung sino yung, yan, since spent to, kung sino yung bills na binayaran, then, anong klase siyang account. Yan. Then, pag yan, okay na, ito yung ano, tas for rent siya, yan, okay. Transfer naman, if yung transfer from another bank to another bank, yan, halimbawa payment, ng credit card account galing sa checking, yun, pwede mo siya i-transfer din. Dito naman sa discuss, tawag dito, sa discuss naman, if not sure tayo kung saan natin siya i-categorize, kasi di ba minsan hindi naman kompleto din yung, di natin ma-analyze yung nasa bank feeds, mas better na i-discuss muna natin siya sa client natin. Maganda ipunin mo siya para isahang tanungan. Alam ko nandun din yan sa ating portal kung paano gumawa ng transaction queries. Kasi para isahan na lang siya kasi isahang tanungan na lang. Pwede mo siyang ilagay sa Google Sheet or Excel. Then ilagay mo lahat ng transactions doon. Kung i-ask mo kay client kung anong klaseng transaction to, ano ba to, for sales ba to, for expenses, yun. Then, meron din dito yung cash coding sa you can use cash coding for categorized transaction by batch or maramihan na. Lalo na pag same naman siya. Halimbawa, ang dami natin, kagaya kanina, GrabMart, kunwari, or 7-Eleven, ang daming transactions. Pwede natin siyang i-categorize by batch. Pwede dito, minamark natin siya, alam ko ganito. Kunwari lang. Mas mabilis kasi pag dito na. Yan. Tapos yan, pwede na, yan, save and reconcile. Halimbawa, itong 4. Pero make sure mo na merong account, saka tama yung sa payee niya. Ito. Yan. Then, you can save and reconcile. Dito kasi sa zero, isahan lang yung categorization saka reconciliation. Unlike sa QBO kasi, ibang process pa yung for reconciliations. Yan. Then last naman, yung natin dito, yung running financial reports. Go to accounting tab ulit. Wait lang. Go to accounting tab, then click reports. Yan. Then you can select which report na kailangan mo. Sample is balance sheet. Yan. You click mo yung report, then you can filter the date.
kung ano yung kailangan mo. Halimbawa, as of today, kailangan mo yung updated na balance sheet ng business. Ayan. Then, you can save as and pwede mo siyang i-export through Excel or PDF. Yan. So, ayan na, mabilis lang. Pwede naman natin siya i-explore later. Balik tayo sa ano. Asan na yung ano ko? Ayan. Mabilis lang siya. Asan na? Ayun. Yan. Then, for wrap up and final tips, yan. Recap tayo saglit. So, to summarize, both QBO and Zero are powerful tools and in demand for bookkeepers. Bali, gamit na gamit talaga yan si QBO sa si Zero, depending talaga sa location ng clients natin. Then, sa kailangan nila na features. Then, QBO is ideal for US-based and service businesses. Zero is great for international clients and collaborations. Learning both gives you flexibility and a bigger client base. Then mas maganda talaga na pag-aralan natin yung dalawa or ma-master natin yung dalawang software na yan. Kasi gamit na talaga siya. Gamit na gamit talaga siya sa mga clients. Pero ang pag-aral dyan, isa-isa lang para ma-master mo siya. Halimbawa, ngayon, mag-set ka ng goal mo na si QBO muna. Then later, pag na-master mo na si QBO, si Zero naman. Depende yan sa ano nyo, di ba sa portal natin, di ba? Tinuturo kasi dito kay TBSA na hanapin muna natin kung sino ba talaga yung target market natin. Kasi halimbawa, ang target market mo is US. Mas better na mag-focus ka sa QBO. Then pag Australia naman yung, or UK, New Zealand, or Australia, yung mga target market mo, better na yung Zero, i-master mo siya. Yan. So, action steps, yan. You can try free trials on QuickBooks and Zero. Explore tutorials on YouTube or official sites. Then meron din sa ano natin sa portal natin. Then after ng AC, magkakaroon tayo ng boosters. Pero after ano pa siya ng AC, pero pag gusto niyo na siyang i-explore, meron tayong mga replays sa ating portal. Pwede mong i-watch doon yung mga Zero booster and QBO boosters. Then practice using demo accounts. Available siya yung sa Zero. Then meron din naman sa QBO na test drive. So ayan. Then you can, yun nga, then watch replay sa ating student portal kung yun regarding dun sa booster. Then, ayan. Then thank you, we're done. Sana may matutunan kayong gabi kahit pahapyaw lang siya kasi since nasa topic naman na natin siya sa portal. Then, yan. Nasa portal naman siya and we are here na TL nyo po to guide you na mas i-explore pa ang ating student portal. Kasi yung portal kasi natin kompleto na siya, nandun na halos lahat. May mga pa-bonus pa tayo dun. Ayan. Yun po. Thank you. Ayan. Palakpakan naman natin si TL Crisel. Okay, Ayan. para ano lang, no? Type in nyo nga sa chat box natin kung Team QBO ba tayo or Team Zero. Sige nga, patingin. Oh, ayun, Zero. Zero. No, natalo si ano, QBO. Ayun. Anyway, now, hinahand over ko yung ating cyberspace to TL Joy for the breakout session. And then, sige, sagot lang kayo. Nandito naman yung dalawang katanungan natin. So, yun yung pag-uusapan natin. We're given around, how many? 30 minutes, all in all, ano, for the Yeah. breakout session. Sige. Okay, meron ba tayong processing question, Miss Crisel? Para sa breakout room natin, ano Yes po yung po. processing question? Yeah, Yes po, meron po kanina. Wait. Nasa chat na. nasa chat. Okay. If you Mm. choose okay. Okay, guys, we have 5 rooms. Assign automatically ito, no? Include co-host when assigning. Okay, recreate. Okay, open na.
Hmm. Oh, may bumalik. Join po kayo kung saan kayo na room. Sa room 4, sa room 4 po. Ah, ma'am, okay ka lang? Anong room kayo, ma'am? Anong room kayo, ma'am? May assign kita. Andun si PLL. Kay TL Elmer po. Parang room 1 po ata. Room 1 ka? Opo. Abigail Aragones, move to room. Ay, ilagay kita sa room 2. Ulit. Hindi ka man room 2. Okay. Bernie. Not joined. Bakit not joined? Move to room 1. I-click niyo po yung join. Yun. Mm-mm. Next, Bernie. Anong room Anong ka? room ako? TL Joy, anong room? Not sure. Wait lang. Huwag kayong bumalik. I-move kita po sa room 2. Sige, pa-join na lang po. Then huwag kayong mag-leave sa breakout room, please. Okay po. Mami, balik kita sa room 2. Please, huwag ka bumalik. Okay. I-click mo lang po.
lumalima sa kanilang tungkulin ang mga prosecutors mula sa mababang kapulungan.
hindi pa sila. Hindi sila bumabalik. May countdown kasi. May countdown. Di ba sila bumabalik? Ayan. Nauna pa din po pala tayo. Oo, meron pang 30 seconds. Meron pa silang 35. Hi! Say hi. Dito yung kaibigan ko. Kaya dito na. Say hi. Say hi to them. Twenty, 19 na yan. It's my first time how busy sa daytime job. It's okay. Hi. Hi, Ma'am Ruela. Hi, Ma'am Pinky. Ayan, Ayan. nabitin ba kayo or medyo lumagpas tayo ng konti? Ala, oo nga, no? Hmm. Okay naman. Nakapagsalita lahat. Nakapagsalita lahat. Oo. Yes Ang po. maingay si TL. Sorry Yes. po. Anyway. Si Tia. TL Joy, Yes. 21 na, no? Ano na tayo? Breakout session. Tapos na. Announcement and testimonial, word of encouragement and survey kay TL Cyril. Take it away, TL Cyril. Nasaan na? Yung CR daw. Sige. Ayan, Sige, pwede pa. sige. Okay, pwede pa tayo. Sige, tayo natin. Aha. Anyway, pwede na nating ibigay sa chat yung no? Yung ating survey. You can do this now or after. Yung survey na ito ay sa Facebook lamang. You will just tick one kung ano ang mapipili nyo. At tulong natin to sa TBSA. Nag-submit Ayan, ako dun. wag na magdoble. Okay. Nasa chat. Cyril, nandiyan na ba? Wala pa. Ayun, nakamute ka. Ayun. Oh, I'm here. Thank you. Quick bio. Uy, na-send mo na, Sir TL Elmer. Opo, Yung first survey. Thank Yes you so po. much. Okay, kamusta ang lahat? Nakapagsalita naman, di ba? Yeah. That's good. Okay. Uy, type 1 kayo, babe. Parang ang tahimik. Type 1, please. No pressure. No pressure. Yeah. Okay, so since we are we're discussing about QBO, Zero, kung anong mga gusto natin. Sino dito nag-struggle makakuha ng focus while studying? Type 3. Focus. Oh, totoo. Parang tayo naman ata lahat, no? Parang yung focus span natin parang lang, 20 minutes or 3 minutes. Distracted na ulit. Ganon. Siguro So, kasi mga baguhan pa lang kaya. Pero ganon din yun din yung struggle ko. Makakuha ng focus. So meron lang akong i-share ba na that works for me, lalo na pag sunod-sunod, lalo na pag month end or even before when I was starting sa freelancing, lalo na sa mga student ngayon kung paano makakuha ng certification. May nagtanong pala kanina, certification ng QBO. TS, do you have idea ba, pag ma-fail ng QBO certification, kailan next mag-take or kailan next ulit mag-retake? 1 year. Oh, 1 year nga talaga. Kung na-fail, pwede naman mag-iba siya ng ng email. Yes, Pwede mag-iba lang. ng email. Pwede. Hindi. Pag nag-fail, 6 months. Pag nag-fail. But, pwede siyang yun nga yung sinasabi ni TL Arlene. Gumawa ng bagong email. Oo. So, paano yun? Email lang, no? Hindi naman naka-coordinate yung Hindi naman pangalan. yung name. Okay lang naman yung name. Yung email lang. Okay. Yeah, kasi kanina may nagtanong kanina si na Thank you. na-overwhelm. Sino yun? Thank you. Nagtanong. Siya yung Si nagtanong. Thank you na siya. Okay. Yeah. Sige, back tayo doon. Kung hirap tayo makafocus, may suggestion lang ako. Siguro it will work for you naman.
somehow. Pero are you guys familiar with Pomodoro technique? Uy, Yun, si Yes. Ryan. Ryan. Familiar si Ryan Pomodoro. Ano to siya, awardee to si Ryan. Yeah, mas try nyo lang siguro this week. I-try nyo yung Pomodoro technique na 25 minutes na nakafocus kayo mag-work. So, let's say set up na kayo sa alarm clock nyo ng 25 minutes. Yeah, sa YouTube meron. 25 minutes. Tapos, na-condition nyo ng mind, mag-work ako ngayon or mag-study ako ngayon ng QBO. Tapos along the way, may nag-message, may nag-message, maya ko na yan siya replyan. Or may nagtawag sa'yo kasi tinawag ka dahil may luto doon. Ano mo na, tawag dito, i-stop mo na and then siguro hindi masyadong kailangan focus. Ano? Hindi ba kailangan focus talaga doon sa pupuntahan mo? Parang ano lang, for break lang ang gagawin nyo. So, kung let's say ako kasi ang challenge ko pag nag-work ako, doon na pumapasok yung kailangan ko pala mag-budget personal. Magkano ba yung bayarin ko sa credit card, ganun. So ginagawa ko, sinusulat ko yan siya para after 25 minutes, balikan ko, okay, mabayad na ako ng credit card ko, ganun. So yun yung technique, 25 minutes na nakafocus ka and then 5-minute break, which is stretching, inom tubig, or extra lang na magaan lang na pang break lang, then back to 25 minutes if you plan to study for 1 hour a day. Sinong bago lang narinig ang Pomodoro technique? Type 5. Okay. Yeah. Uy, madami pala oh. Kung nasa challenge kayo sa focus nyo, try nyo lang yung Pomodoro technique. You can do it manually, which is 25 minutes lang mag-alarm sa phone, 25 minutes na naka-countdown. And then, after that, pagtapos yung 25, mag-alarm na siya, 5-minute break. Water, or magtimpla ng kape, or maglaba. Ganun ako maglaba eh. Tapos pag, balik na ako dito, magwaswas na naman. Ganun. Yun nung pinaka-trick ko para productive ako sa work. Matapos ko yung work, tapos another work ulit. Or kapag mag-study ng QBO, this week QBO, and the next week, 0. Ganun lang. Or this week, only creation of invoice. Paulit-ulit. Hanggang sa confident ka na agamay ko na yung QBO invoicing. Di ba? Sige. Type, Type 8, kung sino yung i-try this week. This week. Yung Pomodoro technique. Yeah. Just try kung nagcha-challenge kayo to gain focus. Pati si TL Arlene. TL Arlene. Yeah, ganun. Hanggang ngayon naman, challenge pa rin makakuha ng focus kasi yung focus span is like 2 hours na maximum in a day. Totoo. Kaya naghahanap ako ng flexible work kasi kung kailan lang ako productive, doon ko babanatan ng work. Kasi in 2 hours, marami ka na natatapos niyan sa client work. Okay. So, Di ba kumain kanina? yun yung ma-share ko na technique kasi medyo mahirap, medyo mabigat na si QBO tsaka si Zero na pagtuunan ng oras. Alam niyo mag-aral tapos yun pa na-overwhelm na magkuha pa ng Zero certification or QBO certification. Focus muna sa discussion or doon sa TBSA roadmap. Tsaka na yung certification pag mag-apply na kayo. Tapos di naman siya talaga, hanggang ngayon wala pa akong certification ni QBO or ni Zero. Sa awa ng Panginoon, I still get clients naman. So, the next thing na I would like to share then is the courage to pursue the journey na pinasukan natin ngayon. 'Di ba? Yung sabi nga, na-inspire ko kanina ni Sir Jerry kasi alam niya yung pinaka-root na kailan saan siya babalik or saan niya kailangan mag-aral, mag-focus, which is kailangan niyang bumalik or kailangan niyang mag-aral ng basic accounting bago dito sa Zero or sa QBO. Kasi if you know the basic, the foundation of the bookkeeping and accounting, mas easier i-navigate si Zero tsaka si QBO kasi you know na the asset, what are the assets accounts,
AR, prepaid, cash, liabilities, ano yun. Tapos ano yung equity, o yung mga expenses, ganon. So pag you know the basic, yun yung foundation talaga natin lahat. You can easily navigate different accounting software. Familiarity na lang talaga yung mga software na gagamitin natin as a tool to help our clients. Know their numbers, provide financial statements. Yun yung talagang pinaka-purpose natin mga bookkeeper para makakuha sila ng idea kung magkano yung expenses for the month, magkano yung income pumasok for the month, how much is the profit or na-loss ba sila at the end of the month. So pinaka-basic ang kailangan. So we have the courage to identify saan tayo weak. Or kung hindi tayo wala pa tayong clarity kung na-overwhelm ako, may isip pa, may booster pa, meron pang live coaching, ano ba? O mag-rest ka muna, matulog ka muna. And then after that, kung Christian kayo, pwede kayo mag-pray para di kayo ma-overwhelm. Tapos, balik ulit, mag-study. Set talaga ng, let's say, an hour per day if that's the maximum na maibigay nyo sa sarili nyo for your career. If kung available kayo, like si Sir Jerry, retired si Sir Jerry, so maybe if 3 hours in the morning and then 3 hours at night or 3 hours in the afternoon. Kung gusto mag-gain talaga ng knowledge, how the QBO, how the zero, and how to get clients. Ganun. And apply it for our future na kailangan natin. So far, sino yung nagustuhan yung sinasabi ko dito? Sinishare ko sa inyo. Kindly type 10. Gabriel, come here. Wow, ganda. Ang sarap naman. Interactive. Yeah, thank you. Thank you, guys. So far, yun lang naman yung ma-share ko sa inyo na gabayan lagi ng prayer sa mga believers dyan ni God. Prayer and consistency. Yeah. Isa sa mga key point ng mga successful people yung consistent. Kahit na mabagal tayo pero at least 1% a day meron, consistent tayo lagi, malayo yung mararating natin. Lahat. That's all and thank you. Ayun. TL Joy, thank you, TL Cyril, no? What an inspiring message na binigay mo ngayong gabi. TL Joy, before photo ops, ikaw na rin ang photo ops, can you please lead us into sa closing prayer? Yeah. Sige. Ayan, para po matapos. Bago po natin tapusin yung ating program. Ayan, let's finish it with a prayer. So, samahan niyo po ako. Yeah, I just close my video. Okay. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you sa araw na to, Lord God. Salamat po sa gabi na binigay niyo sa amin. Napaka-fruitful ng gabi na ito, Lord. And marami kaming natutunan. Lord, thank you sa pag-impart ng knowledge sa bawat isa sa amin, Lord. And thank you din po sa mga team leaders na nakasama namin dito ngayon, Lord God. Thank you po sa presence ng mga students and sa kanilang patience sa pag-aaral, Panginoon. Lord God, wala kami po, Lord, kung wala ka dito. Salamat sa gabay sa amin sa araw-araw. Salamat, Lord God, sa lakas na binibigay mo sa amin. Salamat, Lord God, sa understanding. Salamat sa knowledge and sa guidance. Panginoon, sinasamo namin sa inyo yung lahat ng pangangailangan namin sa buhay, lahat ng mga needs and mga aspirations namin, Lord God. Sinasama ko po yung mga nandito, yung mga naghahanap po ng clients, yung mga patuloy po na nag-a-apply. And Lord, ibigay niyo po yung perfect client para sa kanila, Lord God. Yung pinaka-the best fit po para sa sitwasyon nila and para sa kanila ngayon, Lord God. Sinasama ko rin po yung mga students, Panginoon, bigyan sila ng patience, bigyan sila ng knowledge na magagamit nila para sa pag-apply nila in the days coming, Lord God. And Lord, lahat ng ginagawa namin ay para sa pagpupuri mo, Panginoon. Dakila ka, Panginoon, dakila ka sa lahat. Amen. 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 Ayan. TL Joy. Yes. Photo ops. Let's practice to face our clients. Let's open our cam.
Imagine nyo guys na ano, na nasa DC na tayo. Yan, kami yung mga mababait na clients. So kailangan mag-open kayo ng cam. Ngayon, kung masasamang clients, tapos hindi pa kayo mag-open ng client, masasamang clients talaga. Mga stricto na clients, tapos hindi pa kayo mag-open ng cam. Paano na tayo matatanggap niyan, di ba? Ayan. Oh, ang ganda ni Ma'am Michelle, oh. Ano pa? Okay. Ayun, sa mga hindi makapag-open ng cam, wear yung best smiles pa din. At sa mga nakapag-open ng cam, ayan, pwede kayong mag-post ng heart or ng anything, ano ba, yung ganyan, yung burger. Ano ba yung heart niyo? May heart na ganyan eh. Ganyan, burger heart, ayan. Let's document this moment. Okay, 1, 2, 3, smile! Alright. Sige, wait lang. Isa pa ha. Oh, isa pa, yung waki naman. Kayo, bahala kayo kung paano bang waki. 1, 2, 3. Ayan. Wait. Excuse me, yung isang laptop. Ayan. Ayan, thank you guys. Thank you for attending. Sana next week makasama namin ulit kayo dito sa ating AC. Huwag kayong mag-absent sa AC natin kasi importante ang bawat AC. Dito tayo para mag-relax, para mag-open up kung anong mga kailangan ninyo. Nandito yung mga team leaders ninyo to guide you along the way. So, growth and guidance. Ayan. Growth and guidance. Go. Binigyan ng team. Go. GGG. Diba? Thank you.